Movie Recap Tagalog here. Si Kang Woo ay isang gwapong lalaki na gustong-gusto ang pagiging sentro ng atensyon. Sa kanyang nakaraan, iniwan siya dahil daw sa pagiging pangit. Mula noon, naging labis siyang abala sa kanyang itsura. Si Shuyon naman ay isang masiglang guro ng PE. Hindi siya mahilig sa mga gwapong lalaki dahil marami na siyang naging problema sa pagkakaroon ng tatlong gwapong kapatid na lalaki. Ang ideal na lalaki para sa kanya ay yaong mas malapit sa pagiging normal. Nagkakilala sina Lee Kang Woo at Shuyon. Sa una, lagi silang nagtatalo tungkol sa lahat ng bagay, ngunit kalaunan ay unti-unti silang nagkaroon ng damdaming romantiko para sa isa't isa. Ang serye ay nagsisimula sa binatang mayaman na ito na may sobra-sobrang kalinisan. Hindi niya kayang tiisin na magkaroon ng kahit maliit na alikabok sa kanyang sapatos. Ang dahilan ng kakaibang sakit ni Kang Woo ay nag-ugat mula sa kanyang malungkot na kabataan. Dahil sobrang mataba si Kang Woo noong high school, madalas siyang pagtawanan ng kanyang mga kaklase. Sa kabila ng hirap, nag-ipon siya ng tapang para umamin sa babaeng tinatawag nilang diyosa ng klase. Ngunit sa murang edad, tinanggihan siya ng diretsahan. Hindi lang yon, kundi ipinahiya pa siya sa publiko dahil mataba at pangit daw siya. Napangiti siyang mapait. Pag-uwi niya, ikinulong niya ang sarili sa kwarto at tumangging kumain o uminom ng kahit ano. Kinagabihan, nakatanggap si Kang Woo ng mensahe mula kay Shuyon na pupunta raw ito sa bahay niya para makipaglaro. Ngunit naghintay siya buong araw at gabi at hindi pa rin dumating ang diyosa. Doon niya lamang napagtanto na niloko siya. Dahil sa matinding galit, nagsimula siyang kumain ng walang tigil. Nilantakan niya lahat ng makakain sa loob ng ref. Kinabukasan ay ang lakbay-aral ng klase. Ngunit sumakit ang tiyan ni Kang Woo dahil sa sobrang pagkain. Hindi na niya napigilan at nahiya siya ng umihi sa harap mismo ng kanyang mga kaklase. Dahil doon, tinawag siyang bulok na itlog. Simula noon, hindi na nakontrol ang kanyang kakaibang sakit. Nawalan na ng dangal si Kang Woo para magpatuloy sa pag-aaral. Kaya lumipat siya sa ibang paaralan. Kahit nagwapo na si Kang Woo ngayon at nasa hustong gulang, hindi pa rin niya malampasan ang trauma na dulot ni Shuyon sa kanyang nakaraan. Noong araw na yon, lumabas lang si Shuyon para bumili ng gulay. Pagbalik niya, hinarang siya ng tatlong babae. Akala ba nila ay inagaw ni Shuyon ang nobyo ng iba? May tatlong gwapong kapatid na lalaki si Shuyon. Bagamat pangkaraniwan lang ang kanyang itsura, mayroon naman siyang mga kapatid na kaakit-akit ang anyo. Iniisip mo ba na masaya siya? Sa katunayan, ito pa lang ang simula ng kanyang bangungot. Dahil lamang sa tatlong gwapong kapatid, araw-araw ay may mga babaeng pumipila sa harap ng kanilang bahay para magbigay ng regalo sa mga kapatid ni Shuyon. Mula pagkabata, palagi nang natatabunan at nadodomina si Shuyon ng pagiging adulto at sikat ng kanyang tatlong kapatid na lalaki. Kung hindi mga babaeng nagpapapadala kay Shuyon ng regalo para sa kanyang mga kapatid, mga babaeng iniwan naman ng kanyang mga kapatid ang dumarating upang manggulo sa kanya. Maging ang male god na gusto ni Shuyon ay sinadyang lumapit sa kanya, hindi dahil gusto siya, kundi dahil gusto nito ang nakatatandang kapatid ni Shuyon. Lumaki si Shuyon sa ganitong klaseng kapaligiran na puno ng pressure, kaya't nagkaroon siya ng sakit na naging sanhi upang kamuhian niya ang kagandahan. Para sa kanya, lahat ng gwapong lalaki ay masasama. Walang mapagkakatiwalaan. Tanging pangit na lalaki lamang ang tunay na pag-ibig. Kaya naman, ang pamantayan ni Shuyon sa paghahanap ng nobyo ay ang makahanap ng pinakanormal na tao. At noong araw na yon, lumabas lamang siya para bumili ng gulay, hindi niya alam kung aling kapatid na naman ang naghasik ng gulo. Dahil sa anak ng ibang tao, hinarang si Shuyon ng tatlong babae na inakala siyang karibal sa pag-ibig. Sanay na si Shuyon sa ganitong sitwasyon, kaya't ayaw na sana niyang magpaliwanag pa. Ngunit wala namang mabuting balak ang tatlong iyon. Hindi nila pinatawad si Shuyon. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at agad na lumapit para hilahin ang buhok niya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Shuyon na siya ang nakababatang kapatid ng mga lalaking gusto nila. Ngunit hindi sila naniwala kahit kaunti. Pilit pa ring lumaban si Shuyon hanggang sa huli, ngunit hindi niya kinaya ang tatlo. Sa huli, pinabagsak pa rin siya sa lupa at binugbog ng mga babae. Pag-uwi ni Shuyon, lahat ng gulay na binili niya ay durog-durog na. Ang buong katawan niya ay parabang pinahirapan na parang pulubi. Ang magandang mood niya buong umaga ay nasira dahil sa tatlong kapatid. Sumigaw si Shuyon at ipinatawag ang tatlo niyang kapatid. Pagkaupo, isa-isa niya silang tinanong kung sino ang may kagagawan ng gulo. Pero nanahimik lang ang tatlo at nagtutakipan. Dahil dito, galit na kinuha ni Shuyon ang kanyang cellphone. Balak niyang kumuha ng pangit na litrato ng kanyang tatlong kapatid para i-post online at tingnan kung may magkakagusto pa sa kanila. Ngunit kahit anong kuha niya ng litrato, mas gwapo pa rin ang mga ito sa personal. Galit na galit si Shuyon at naghanda ng turuan ng leksyon ang kanyang mga kapatid. Nang makita ito ng panganay at pangalawang kapatid, agad silang nagtakbuhan. Naiwan ang bunsong kapatid na si Shujon na naitulak sa sofa at doon binugbog ni Shuyon. Matapos siyang paluin, tinadyakan pa ni Shuyon ang bunsong kapatid, dahilan upang mapahiga sa sakit ang dalawa pa niyang kapatid. Dahil araw-araw siyang nakikipagtagisan sa kanyang mga kuya, naging maganda ang kondisyon ng katawan ni Shuyon. Ito rin ang naging dahilan kung bakit siya naging guro sa pisikal na edukasyon. Ngunit sa lahat ng magkakapatid, ang pinakaminamalas ay si Shujon. Tuwing may kaguluhan na dulot ng kanyang mga kuya, siya lagi ang nabubugbog. Bukod pa rito, siya ay nag-aaral sa paaralan kung saan nagtuturo si Shuyon. Kaya tuwing gusto sanang magpakakul ni Shujon, palagi siyang nabubuking ni Shuyon. Noong araw na yon, sumasayaw siya sa klase gaya ng nakagawian. Pinalibutan siya ng isang maliit na grupo ng babaeng tagahanga at nagsisigawan. Ngunit bago pa man niya matanggal ang kanyang damit, nakita niyang nakatitig mula sa malayo si Shuyon.
Sa sobrang takot niya, nahulog siya mula sa mesa. Hindi rin pinalampas ni Shoyon ang sinuman, dumiretso siya sa gitna ng mga tao, hinila ang tainga ng nakababatang kapatid at kinaladkad ito palayo. Dahil dito, nagreklamo ang mga kaklasing babae na nanonood sa paligid. Matagal bago tuluyang nagkawatak-watak ang grupo ng mga estudyante, ngunit nadiskubre ni Shoyon na palihim na kumukuha ng litrato si Mi-kyung sa gitna ng crowd. Hindi inaasahan ni Shoyon na isa ring guro si Mi-kyung at nakisabay pa ito sa mga estudyante. Medyo nahiya si Mi-kyung sa sitwasyon, kaya agad siyang naghanap ng paraan para umalis. Samantala, kinaladkad ni Shoyon ang kanyang nakababatang kapatid papunta sa practice field at sinimulan itong parusahan sa pamamagitan ng pisikal na ehersisyo. Sa mismong sandaling iyon, tumawag ang nobyo ni Shoyon na 2 buwan nang hindi nagpaparamdam. Agad na nagbago ang tono ni Shoyon at sinagot ang tawag ng nobyo. Inanyayahan siya ng lalaki na pumunta sa isang restaurant. Habang tinitingnan ang mga intimate na litrato nilang dalawa, labis na natuwa si Shoyon sa nobyong kanyang pinili. Ngunit pag-angat ng kanyang ulo, nakita niyang may isang gwapong lalaki na nakatitig sa kanya. Bukod pa rito, sinabi nitong siya ang kanyang nobyo. Lubos na naguluhan si Shoyon. Umupo ang lalaki at ipinaliwanag na sa loob ng 2 buwan na pagkawala niya, nagpa-plastic surgery siya. Pakiramdam niya, hindi maganda ang nakuha niyang gene mula sa kanyang mga magulang, kaya gumastos siya ng 20 milyong won para magpaayos ng mukha. Nang makita ang gwapong lalaki sa kanyang harapan, nahirapan si Shoyon na tanggapin ito. Naisip niya kung ito pa rin ba ang kanyang nobyo. Bagamat medyo galit si Shoyon sa mga gwapo, siya pa rin ang nobyong pinili niya, kaya't imposibleng magkamali siya. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, nakipaghiwalay ang lalaki sa kanya dahil pakiramdam nito ay hindi na siya karapat-dapat para sa kanya. Gumastos daw siya ng 20 milyong won sa plastic surgery, kaya nararapat lamang na humanap siya ng mayamang babae. Nagpunta si Shoyon sa bar ng kanyang kapatid upang ibuhos ang kanyang sama ng loob. Nangako siya sa sarili na hinding-hindi na siya muling maghahanap ng gwapong nobyo. Ngunit sa kalasingan, gusto ni Shoyon na subukan kung may dating pa siya sa mga lalaki sa paligid. Pasimpleng tumingin siya sa kaliwa at kumindat-kindat, saka pinpursed ang kanyang mga labi. Sa sobrang pagkadiri, agad na umalis ang lalaki. Bagamat medyo nahiya si Shoyon, hindi pa rin siya sumuko, kaya't nilingon niya naman ang lalaki sa kanan. Ang itsura niyang nakapikit at nakakunot noo ay nagmukhang parang may facial spasm. Sa parehong estilo, wala ni isa man ang nagka-interes kay Shoyon. Agad-agad silang tumalikod at nagsitakbuhan palayo. Medyo hindi kumbinsido si Shoyon. Binulyawan pa niyang lahat ng lalaki ngayon ay puro bulag. Ang ganda-ganda at ang cute-cute daw niya pero ayaw sa kanya. Hanggang sa isang linya mula sa kanyang kapatid ang tuluyang nagpatahimik kay Shoyon. Lumabas na ang bar na pagmamay-ari ng kanyang kapatid ay isang gay bar. Napayuko si Shoyon sa matinding hiya. Pagkatapos, dahil lasing na lasing siya, isinakay siya ng kanyang kapatid sa isang taxi. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, hindi na niya napigilang bumaba at sumuka. Sa mismong sandaling iyon, isang taong malas ang nakalapit kay Shoyon. At hindi inaasahan, siya pala ay ang taong ipinahiya niya noong kabataan pa siya, si Kang Woo, na abala noon sa pagsiselfie. Samantala, may dalang timba ng tubig at walis si Shoyon at nagsimulang linisin ang suka niya. Ngunit aksidente niyang nasagi ang paa ni Kang Woo. Nang ibaba niya ang kanyang ulo at makita ang sapatos na nabasa sa maruming tubig, bigla siyang natigilan at nataranta. Lumingon si Kang Woo at nakita niyang ang malaking walis ay halos sumalpok na sa kanyang mukha. Sa sobrang takot niya, bumagsak siya sa lupa. Habang si Shoyon naman, nalasing pa rin, ay walang kamalay-malay sa kanyang mga isinisigaw. Bago pa man maintindihan ni Shoyon ang nangyayari, hinubad ni Kang Woo ang kanyang sapatos at tumakbong umiiyak sa takot, na parang uwi para magtago sa kanyang ina. Nakatayo lang si Shoyon, nagtataka sa kakaibang reaksyon ni Kang Woo, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ang mukha nito. Kinabukasan, habang nagtuturo si Shoyon sa mga estudyante, napansin niyang wala pa si Juhee sa klase. Kaya't lumapit siya sa homeroom teacher upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ngunit lubusang hindi siya pinansin ng guro. Sa halip, pinagalitan pa siya. Walang nagawa si Shoyon kundi ibuhos ang galit sa hangin. Ngunit sa pagmamadali, aksidente niyang natabig ang paso ng orchid ng principal. Buti na lamang at maagap si Shoyon at nasalo niya ang paso. Subalit, ang tanging bulaklak na nasa ibabaw nito ay nabali pa rin. Eksaktong nasaksihan iyon ni Minyok na napadaan sa lugar. Maya-maya, dumating ang principal na buhat-buhat ang paso at nagmamadaling pumasok sa opisina upang alamin kung sino ang may kagagawan. Alam ni Shoyon na siya ang may kasalanan, kaya't handa na sana siyang umamin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na itinuro ni Minyok na siya ang may sala. Wala nang nagawa si Shoyon kundi itago ang hiya sa pamamagitan ng isang pilit na ngiti. Sa huli, siya na naman ang napagalitan ng principal. Sa mga oras na yon, galit na galit si Shoyon. Totoo nga, ang mga gwapong lalaki ay hindi mabubuting tao. At sa mismong sandaling iyon, nilapitan siya ni Minyok upang kausapin. Lumabas na gusto ni Minyok na dumalo si Shoyon sa kanilang middle school reunion sa darating na weekend. Ang kailangan lang ay magbayad siya ng 10,000 won na membership fee para makakain at makainom ng libre. Siyempre, ayaw palampasin ni Shoyon ang pagkakataong iyon. Maging ang matalik na kaibigan ni Minyok ay ganoon din ang iniisip. Samantala, si Kang Woo naman ay nasa gym at abala sa pag-ehersisyo nang makatanggap din siya ng imbitasyon mula sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit wala siyang interes na makipagkita at makipagkainan kasama ang kanyang mga dating kaklase. Ang tanging pakailang ni Kang Woo sa kanyang pagbabalik ay ang hanapin ang mukha ng babaeng palagi niyang iginuguhit sa papel, ngunit hindi niya matandaan kung sino. Sa gabi, isinama si Kang Woo ng kanyang mga magulang sa isang pagtitipon ng pamilya.
Si Kang Woo ay anak ng isang mayamang pamilya. Bukod pa rito, may isang guro ng medisina sa paaralan kung saan nagtuturo si Shoyon, si Min-hyuk. Si Min-hyuk ay pinsan din ni Kang Woo. Gayunpaman, hindi pinapansin ng dalawa ang negosyo ng kanilang pamilya. Ang isa ay tumakas papuntang ibang bansa at ang isa naman ay naging guro ng medisina. Dahil dito, madalas sumakit ang ulo ng kanilang lola. Kaya't determinado itong humanap ng paraan upang manatili sa bansa ang kanyang apo. Pagkatapos ng salusalo, nag-usap ng pribado sina Min-hyuk at Kang Woo. Sa kanilang pag-uusap, malinaw na may malalang problema sa kalinisan si Kang Woo. Si Min-hyuk naman ay may ugali na hindi kailanman magsinungaling kanino man. Ito rin ang dahilan kung bakit niya isinumbong ng hayagan si Shoyon dahil siya mismo ang nakakita ng masira nito ang mga bulaklak ng homeroom teacher. Kinabukasan, si Yunsu mismo ang naghanap kay Kang Woo at personal siyang inanyayahan na dumalo sa class reunion. Ngunit agad na tumanggi si Kang Woo. Nainis ng kaunti si Yunsu kaya't palihim niyang tinawag si Kang Woo sa palayaw nito noong middle school, bulok na itlog. Pagkarinig ng salitang iyon, biglang sumama ang pakiramdam ng tiyan ni Kang Woo. Hawak-hawak ang kanyang tiyan at puwit, dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo upang makapagbawas. Isa itong kakaibang sakit na hindi niya kayang kontrolin. Sa tuwing na-stress siya o makarinig ng mga salitang may kinalaman sa palayaw na bulok na itlog, kusang sumasakit ang kanyang tiyan at nagkakaroon siya ng matinding pagtatay. Kinabukasan, nagpunta si Kang Woo sa isang psikolohista. Maingat na nakinig ang doktor sa kanyang kwento at ipinakita ang kanyang simpatsya. Ikinwento ni Kang Woo na madalas niyang naiisip ang isang babae, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya matandaan ang mukha nito. Dahil dito, hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkakaroon ng pag-ibig. Matapos maunawaan ang sitwasyon, sinabi ng psikolohista kay Kang Woo na kung nais niyang mapagtagumpayan ang kanyang trauma, kailangan niyang harapin mismo ang ugat ng kanyang problema. Dahil dito, nagpasya si Kang Woo na dumalo sa class reunion. Ang layunin niya ay harapin ang mga kaklase na minsan siyang tinuksong walang awa. Dahil sa maraming taon ng pagsisikap at pagpunta sa gym, naging napakagwapo na ni Kang Woo. At nang dumating siya sa barbecue restaurant kung saan nagtipon ang lahat, agad na nakatutok sa kanya ang mga mata ng lahat. Maging ang mga minsang nanukso sa kanya ay lumapit at nakipag-usap sa kanya. Labis na napasaya nito ang kanyang ego. Ngunit sa sulok ng silid, may isang babaeng walang pakialam sa kanya. Panay ang tawag nito sa waiter para mag-order ng pagkain at iniistorbo pa siya. Labis itong nakaistorbo kay Kang Woo kaya tumayo siya at nilapitan ang babae upang tanungin kung sino ito. Ngunit nang malinaw niyang makita ang mukha nito, biglang bumalik sa alaala niya, ang babaeng matagal na niyang hindi maalala ay si Shoyon na nasa kanyang harapan. Si Shoyon din ang Diyos ang minsang tumanggi kay Kang Woo noon. Akala ni Kang Woo na sapat na ang pagbabagong pinagdaanan niya sa paglipas ng mga taon upang maakit si Shoyon. Ngunit hindi niya inaasahan na likas palang allergic si Shoyon sa mga gwapong lalaki. Lubos niyang binalewala ang mga pagtatangka ni Kang Woo. Ang pakiramdam ng muli na namang mapahiya ay muling sumugat sa kanyang pagmamataas. Dahil sa tensyon, nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon. Sinubukan ni Kang Woo na kontrolin ang sarili at dahan-dahang naglakad patungong restroom. Ngunit nang marating niya ito, nakita niyang sobrang dumi ng palikuran. Hindi niya talaga matanggap iyon. Kaya't dali-dali siyang lumabas at nagsimula ng paglalakbay sa kalsada upang maghanap ng mas maayos na restroom. Ngunit hirap na hirap siyang makahanap. Hanggang sa tuluyan niyang hindi nakontrol ang sarili sa mismong harap ng pinto. Doon na tumayo si Kang Woo at naglabas ng sama ng loob. Sa huli, si Yunsu ang dumating upang sunduin siya. Nakaupo si Kang Woo sa passenger seat nang nakahubad ang ibabang bahagi ng katawan. Tinitigan lamang niya ang bintana habang may isang luha ng kawalan ng pag-asa na dumaloy sa kanyang pisngi. Dahil sa matinding kahiyang ito, hindi makatulog si Kang Woo. Nang hating gabi, dinala niya ang larawan ni Shoyon at ipinakita ito sa isang psikolohista. Pakiramdam ni Kang Woo, may kakaiba siyang sakit at lahat ng pinagmulan nito ay si Shoyon. Sa tuwing makikita niya ito, bigla siyang kinakabahan. Ang kanyang katawan ay kusa ring nagre-react. Sinabi ng psikolohista na tanging kung matatalo niya ang babaeng ito ay maaari niyang mapagtagumpayan ang kanyang sakit. Kaya't nagpasya si Kang Woo na maging agresibo. Kailangang magbayad ang babaeng nagdulot sa kanya ng ganitong kalagayan. Kinabukasan, sa auto shop ng kapatid ni Shoyon, may isang babaeng pumasok na suot ang punit-punit na damit at tsinelas. Mayroon siyang malaking bag na pasan sa katawan. Mukha siyang gusgusin. Sa unang tingin pa lang ay hindi na ito kinaya ng kapatid ni Shoyon. Kaya't agad niyang iniutos sa mga tauhan na paalisin kaagad ang babae upang hindi makaistorbo sa ibang mga customer. Ngunit natagpuan ng babae ang sarili niyang nakatayo sa tabi ng isang luxury car. Pagdampi pa lang ng kanyang kamay sa sasakyan, agad na ipinakita ng sales staff ang pagkadismaya at paulit-ulit itong pinunasan. Nang buksan niya ang pinto upang subukang mag-test drive, hinarang siya ng staff at sinabihang kailangan muna niyang magpa-appointment bago pumasok. Pinayuhan din siyang bumalik na lang sa susunod na pagkakataon. Bago pa man siya makapagreklamo, mabilis na siyang itinulak palabas. Hindi inasahan ng sinuman, maging ang mga staff, na ang babaeng mukhang gusgusin ay anak pala ng isang mayamang pamilya. Dahil napalayas, tumingala na lamang siya sa langit na puno ng pagkadismaya. Wala siyang alam na pupuntahan, kaya't dumiretso siya sa parke upang umupo. Binuksan niya ang kanyang backpack at tiningnan ang nakapatong na salapi. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Naisip niya, nakakainip naman ang mundong ito, kahit pera hindi ko na magamit ng maayos. Habang nakaupo sa parke, umorder siya ng mahigit 10 klase ng pritong manok dahil gusto niyang matikman lahat ng lasa. Nang mapansin niyang nakatitig sa kanya ang delivery girl, nagmagandang loob siya at ibinigay ang pritong manok kay Juhee upang kainin.
Pagdating kay Juhee, nang makita niya ang gusgusing anyo ng babae, nag-alala siya na baka wala itong sapat na pera pambayad. Ngunit bigla nitong binuksan ang bag. Mula sa tambak ng pera sa loob, basta na lang siya kumuha ng 2 pera at iniabot kay Juhee. Nagulat si Juhee at hindi makapaniwala. Maging ang ulo niya ay inilapit pa upang siguraduhin kung totoo ang nakikita niya. Sa sandaling yon, biglang dumating si Soyeon at hinila si Juhee. Lumabas na si Juhee pala ay estudyante ni Soyeon. Dahil madalas itong lumiban sa klase ng walang dahilan, personal na pumunta si Soyeon upang isama siya pabalik. Habang pinapagalitan ni Soyeon si Juhee, ang kabilang babae naman ay hindi alam ang sitwasyon. Kaya't kinuha niya ang kanyang helmet at ibinagsak iyon sa ulo ni Soyeon. Akala niya ay human trafficker si Soyeon. Pagbagsak ni Soyeon, narinig niya ang delivery girl sa tabi na tinawag si Soyeon bilang guro. Doon lamang naunawaan ng babae na nagkamali siya. Mabuti na lamang at matibay ang pangangatawan ni Soyeon, kaya't agad din siyang nagkamalay. Agad ding humingi ng paumanhin ang babae kay Soyeon. Pagkatapos magsiyasat, nalaman ni Soyeon na ang dahilan kung bakit huminto sa pag-aaral si Juhee at nagpa-part-time na lang ay dahil wala itong sariling tirahan. Kaya't napilitan itong magtrabaho upang mabuhay. Nang matutunan ni Soyeon ang sitwasyon ni Juhee, hindi na siya nag-atubiling isama ito sa kanyang bahay. Sinabi rin ni Soyeon na dahil estudyante niya si Juhee, pananagutan niya ito hanggang sa huli. Samantala, sa kabilang panig, abala si Kang-woo sa pagpaplano ng paghihiganti laban kay Soyeon. Una, inutusan niya si Yeonsu na yayain si Soyeon sa ilalim ng pagbabalakayo bilang kaklase. Inisip ni Kang-woo na sa kanyang gwapong anyo at pambihirang karisma, tiyak na mahuhulog si Soyeon sa kanya. Kaya sa hapagkainan, kunwari siyang taos pusong naghayag ng damdamin kay Soyeon. Sinabi niyang mula nang mabigo ang kanyang pag-amin noong high school, hindi na niya ito nakalimutan. Dahil lihim niyang minahal si Soyeon sa loob ng 15 taon, at dahil sa kanya, nagpursige siyang magpapayat at maging ganito. Ang lahat ng iyon ay ginawa niya upang maging karapat-dapat dito. Buong kanyang paniniwala na siguradong mananalo siya. Sigurado siyang masasakop niya ang puso ni Soyeon. Ngunit si Soyeon ay likas na allergic sa mga gwapong lalaki. Sa kanyang paningin, ang pag-amin ni Kang-woo ay wala lang, para lang itong nasisiraan ng ulo. Hindi niya maisip na may magtatapat pa ng pag-ibig matapos ang 15 taon na pagkakahiwalay. Kaya't walang pag-aalinlangan na sinagot niya si Kang-woo. Idinagdag pa ni Soyeon na sa kanyang paningin, si Kang-woo ay nananatiling bulok na itlog mula pa noong middle school. Sa marinig ang salitang iyon, muling nagkaroon ng reaksyon si Kang-woo. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang palikuran. At nang lumabas siya mula roon, galit na galit siya. Hindi niya maunawaan kung saan siya naka-offend. Kung ibang babae lang ang kaharap niya, tiyak na sa kanyang hitsura at asal ay panalo na siya agad. Doon nagbigay si Yeonsu ng isang ideya kay Kang-woo. Hinala ni Yeonsu na ang dahilan kung bakit hindi mapasunod ni Kang-woo si Soyeon ay dahil hindi pa niya naipapakita ang yaman ng kanilang pamilya. Maaaring hindi iniintindi ni Soyeon ang itsura. Kaya't ang pinakamainam na paraan ay gamitin ang pera upang maakit si Soyeon. Kaya't kinaumagahan, pumunta si Kang-woo sa isang 4S store upang bumili ng luxury car na makakahatak ng atensyon ni Soyeon. Ang tindahang napuntahan niya ay pagmamay-ari ng panganay na kapatid ni Soyeon. Nagkataon pa na dumating din si Soyeon doon upang humingi ng pera para sa kanyang panggastos. Dahil sa masyadong malapit ang kilos ng dalawa, nagkamali ng akala si Kang-woo na sila ay magkasintahan. Dahil dito, galit siyang tumalikod at umalis. Labis ang pagkainis ni Kang-woo dahil ang akala niya ay may boyfriend na si Soyeon. Habang nag-iisip si Kang-woo at si Yeonsu ng bagong paraan, biglang nakatanggap si Yeonsu ng tawag mula sa kumpanya. Lumabas na ang isang artista na hawak ni Yeonsu ay nagdulot ng gulo sa isang bar. Kaya't napilitan siyang isama si Kang-woo na nasa sasakyan papunta sa bar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bar na iyon ay pagmamay-ari pala ng pangalawang kapatid ni Soyeon. Doon, hindi sinasadyang nakita ni Kang-woo na humihingi ng pera si Soyeon mula sa pangalawang kapatid niya. Dahil malapit din ang kilos nila, lalo pang nag-isip si Kang-woo na hindi matinong babae si Soyeon. Bukod pa roon, parehong gwapo ang mga kapatid nito. Habang tulala si Kang-woo, nilapitan siya ni Yeonsu. Nakita niya ang nakakatawang ekspresyon sa mukha ni Kang-woo at inakala niyang gusto nitong pumunta sa banyo. Kaya't idinikit ni Yeonsu ang bibig sa tainga ni Kang-woo at bumulong na tiisin muna. Nakita ni Soyeon ang eksenang iyon mula sa ibaba. Dahil sa pagiging malapit ng kilos ng dalawa, dagdag pa na nasa gay bar sila, agad na nagkamali ng akala si Soyeon tungkol sa relasyon nila. Pag-uwi kinagabihan, balisa si Kang-woo. Hindi niya maalis sa isip si Soyeon. Bakit kaya maraming nobyo si Soyeon, ngunit hindi pa rin siya pinapansin? Sa paningin ba ni Soyeon, isa pa rin siyang matabang batang laging naiihi sa higaan? Gabi iyon, habang nagja-jogging si Soyeon, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, muli nilang nakasalubong ang babaeng minsang humampas ng helmet sa kanya. Naisip ni Soyeon noong nasa parke sila na ang babae ay palaboy, kaya't nilapitan niya ito, ginising, at tinanong kung kailangan ba nito ng tulong. Unang beses iyon na nakatagpo ng ganoong kabait na tao ang babae mula nang lisanin niya ang kanilang tahanan. Kaya't agad niyang iniabot ang kanyang bag kay Soyeon. Ngunit inakala naman ni Soyeon na may diferensya sa pag-iisip ang babae. Kaya't kinuha niya ang mask ng kanyang kaibigan at isinulat gamit ang lipstick ang kanyang numero sa telepono. Sinabi ni Soyeon sa babae na kung sakaling may problema ito, maaari siyang tawagan. Pagkatapos, umalis na si Soyeon kasama ang kanyang kaibigan. Naiwan ng babae, hawak ang numero at labis na naantig. Kinabukasan, muling nabuhayan ng loob si Kang-woo. Pumunta siya sa paaralan upang lapitan ang pinsan niyang si Min-yok at humingi ng tulong.
Ngunit hindi inaasahan, nasalubong niya agad si Shoyon na nagtuturo sa mga estudyante sa bakuran. Doon agad pumasok sa isip ni Kang Woo ang isang matapang na ideya. Ang paaralang iyon pala ay pinunduhan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Kung siya ang magiging chairman ng board of directors dito, maaari niyang kontrolin si Shoyon ayon sa gusto niya. Kaya't kinabukasan, naging chairman nga siya ng board of directors ng paaralang iyon. Dinala siya ng punong guro sa opisina at buong galang na ipinakilala siya sa lahat ng guro bilang bagong talagang chairman ng board. Inisip ni Kang Woo na sa pagkakataong ito ay maaari na niyang simulan ang kanyang plano ng paghihiganti. Ngunit sapat na magpakita lamang si Shoyon ng banta para magsimulang mag-react muli ang kanyang tiyan. Sinubukan ni Kang Woo na kontrolin ang pakiramdam na ito at inalala ang nakaraan kung saan hinarap niya ang isang malakas na kalaban. Nagpraktis pa siya sa harap ng salamin. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na huwag kabahan. Pagkatapos, ininom niya ang gamot laban sa diarrhea na inireseta ng doktor. Gusto sana ni Kang Woo na pansamantalang kontrolin ang sitwasyon, ngunit dahil sobra siyang kinakabahan, nahulog niya ang gamot sa paso ng bulaklak sa tabi niya. Bukod pa rito, kamukhang-kamukha ng tableta ang mga maliliit na bato sa loob ng paso. Kaya't lubos na siyang nawalan ng pag-asa. Nagawa na lamang niyang tabunan ng pilit ng ngiti ang kanyang kahihiyan. Kaya't niyakap na lamang niya ang paso at dahan-dahang lumabas ng silid. Nakita ng lahat ang kakaibang kilos niya at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos noon, bumalik si Kang Woo sa kanyang opisina. Matagal bago niya muling makita ang gamot para sa diarrhea sa loob ng paso. Ngunit habang kinukuha niya ito, biglang pumasok ang punong guro at nadatnan siya. Tila ang bagong chairman ng board ay kumakain ng maliliit na bato. Inisip tuloy ng punong guro na may malubhang sakit sa pag-iisip si Kang Woo. Bago pa man siya makalapit upang pigilan ito, hinila siya ng isang guro palabas. Sinabi ng guro na kung nais ng chairman kumain, hayaan na lang siya. Sa huli, siya naman ang amo ng paaralan. Kinahapunan, bilang pagtanggap sa bagong chairman, nagtipon-tipon ang lahat ng guro sa isang barbecue restaurant upang kumain. Ngunit hindi inaasahan na si Kang Woo ay hindi lang malinis sa katawan, mayroon pa siyang obsessive-compulsive disorder. Nang makita ang isang pirasong taba ng pork belly, agad niya itong ginupit ng gunting para alisin ang lahat ng taba. Ipinaliwanag pa niya na ang taba sa inihaw na karne ay purong taba at masama ito para sa kalusugan. Dahil dito, agad na nawala ang gana ng lahat sa pagkain ng inihaw. Paulit-ulit na tiniis ni Shoyon ang sitwasyon. Ang iniisip niya, dahil inimbitahan naman siya ng chairman, kakainin na lamang niya ito sa ngayon. Ngunit pagkakagat pa lang niya ng unang subo, agad nang gumawa ng gulo si Kang Woo. Naisip niyang masyadong matapang ang amoy ng inihaw na karne. Kaya't dinala niya ang lahat mula sa barbecue restaurant papunta sa isang high-class western restaurant. Laking tuwa ng lahat nang makita ang marangyang kapaligiran. Ngunit umorder lamang si Kang Woo ng isang plato na puro gulay. Para sa isang tulad ni Shoyon na mahilig sa karne, hindi ito matanggap. Kaya't sumabog siya mismo sa hapagkainan. Nagkaroon ng malaking pagtatalo si Shoyon at Kang Woo. Ngunit matapos makalma ng ilang sandali, napagtanto niyang masyado siyang naging padalos-dalos. Sa huli, amo na niya ngayon si Kang Woo. Kaya't kailangan niyang magbigay ng kaunting konsiderasyon. Kaya, sa payo ng kanyang matalik na kaibigan, kusang lumapit si Shoyon kay Kang Woo upang humingi ng tawad. Ipinahayag ni Shoyon na hindi kailangang maging tensyonado ang dalawa sa hinaharap. Magiging mabuti kung sila'y magkakasundo. Tinanggap ni Kang Woo ang paghingi ng tawad ni Shoyon. Wala rin siyang intensyon na pahirapan pa ito. Akala ni Shoyon ay doon na matatapos ang lahat. Ngunit ng araw ding iyon, aksidenteng napinsala ni Kang Woo ang kanyang daliri. Nang siya'y nagkamot ng ulo, nadampian niya ang sugat. Dahil dito, hindi sinasadya na naitaas niya ang kanyang gitnang daliri. Eksaktong nasaksihan naman ito ni Shoyon. Para kay Shoyon, malinaw na ang kilos na iyon ay isang pang-aasar laban sa kanya. Galit na sumugod si Shoyon at itinulak si Kang Woo sa dingding. Mabilis ang tibok ng puso ni Kang Woo dahil sa ginawa ni Shoyon. Sa kaba, dali-dali siyang tumakbo palayo sa lugar. Dahil umalis ang malaking boss, napilitan ang punong guro na siyang magbayad. Inakala niya na dahil gulay lang naman ang kinain nila, hindi ito ganoon kamahal. Ngunit nang makita niya ang resibo, labis siyang nabigla. Isang mesa ng puro vegetarian dishes ang kinain nila, ngunit umabot ito ng 3 buwang sahod niya. At nang ginamit niya ang kanyang credit card, pinagtawanan pa siya ng kanyang mga tauhan dahil kulang ang balanse. Samantala, si Kang Woo, na kanina lang ay mabilis ang tibok ng puso, ay muling nagpunta sa psychiatrist. Tinanong niya ang doktor kung ano ang dahilan ng ganoong kasabikan. Matapos makinig, sinabi ng psychiatrist na malinaw na may gusto siya sa kabilang panig. Kaagad itong itinanggi ni Kang Woo. Iniisip niya na imposibleng magustuhan niya ang ganoong klaseng baliw na babae. Buong gabi niya itong pinag-isipan. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bumibilis ng ganoon ang tibok ng puso niya. Halos maubos ang pasensya ng doktor kay Kang Woo. Kaya't sinang-ayunan na lamang nito ang gusto ng pasyente. Sinabi niyang marahil ang kasabikan ay dulot ng arrhythmia at stress. Nakakuha si Kang Woo ng sagot na gusto niya at umalis siya sa ospital na kontento. Ngunit kinabukasan, habang papunta sa paaralan, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Shoyon. Sa mismong sandaling iyon, muling bumilis ang tibok ng puso ni Kang Woo. Maging ang kanyang mga mata ay kusang tumigil ng tingin sa kanya. Labis itong nakadagdag sa kanyang pagkailang. Para maiwasan ang sakit na ito, nagpasya si Kang Woo na huwag nang pumasok sa eskwela at agad na dumaan ng mabilis kay Shoyon gamit ang kanyang sasakyan. Kamakailan, nais ng sports department na mag-organisa ng isang athletics project. Kaya talagang kailangan ni Shoyon ng pirma ni Kang Woo. Dahil kapag pinirmahan ito ng presidente, maaari na silang makakuha ng pondo.
Ilang araw hinanap ni Shoyon si Kang Woo, ngunit napansin niyang hindi ito pumapasok sa paaralan. Kaya napilitan siyang tumawag kay Kang Woo upang hanapin ito at makahingi ng pirma. Inakala ni Kang Woo na may masamang binabalak si Shoyon laban sa kanya. Kaya sinunod niya ang kagustuhan nito. Sinabi ni Kang Woo na kung gusto ni Shoyon ng kanyang pirma, kailangan nitong pumunta mismo sa bahay niya. Akala niya ay tiyak na hindi papayag si Shoyon. Ngunit laking gulat niya nang masigla itong sumang-ayon. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Nakinig si Shoyon sa plano ni Mi-kyung. Siya pa mismo ang nagdala ng isang bariles ng alak upang lasingin si Kang Woo at mapapirma agad ito. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Kang Woo, eksaktong dumating din si Yeon-soo upang hanapin siya. Laging nagkakamali ng akala si Shoyon tungkol sa relasyon ng dalawa. Natakot siya na makaapekto ito sa trabaho ni Kang Woo. Kaya sinabi niya kay Mi-kyung na aliwin muna si Yeon-soo habang siya na lang ang kakatok sa pintuan ni Kang Woo. Nang makita ni Kang Woo na nagdala si Shoyon ng isang bariles ng alak sa kanyang bahay, agad niyang inisip na may masama itong pakay. Pinaghinalaan niyang may binabalak ito laban sa kanya. Kaya nagpasya siyang maingat na suriin ang aplikasyon. Ginamit niya ang oras para mapagod si Shoyon at kusang sumuko. Ngunit hindi nagmadali si Shoyon. Umupo siya at sinabihan itong tingnan ng mabuti ang dokumento. Dahil nababagot, kumuha si Shoyon ng bote ng alak. Ngunit nang buksan niya ito, hindi sinasadyang nabuhusan ang sarili. Sa mata ng mga normal na tao, isa lamang itong karaniwang pangyayari. Ngunit para kay Kang Woo, iyon ay lubos na mapangakit. Nang makita niya si Shoyon sa ganoong ayos, nanlaki ang kanyang mga mata at nanginig ang buong katawan. Akala naman ni Shoyon ay may bagay lang na hindi niya maintindihan, kaya agad siyang lumapit upang ipaliwanag ng mabuti. Ang lapit na yon ang naging dahilan upang si Kang Woo, na hindi pa kailanman nagkaroon ng pag-ibig, ay hindi na mapakali. Tumayo siya at naghanda ng paalisin si Shoyon. Ngunit dahil hindi pa nakukuha ni Shoyon ang pirma, hindi siya basta-basta susuko. Kaya't nauwi sila sa habulan, nauuna si Kang Woo habang dikit na sumusunod si Shoyon. Patuloy siyang nagsasalita, iniisip na kaya hindi pumipirma si Kang Woo ay dahil tinanggihan niya ito noong bata pa sila. Ngayon, ginagamit nito ang pagkakataon upang maghiganti. Ngunit nang biglang lumingon si Kang Woo, eksaktong bumagsak si Shoyon sa kanyang mga bisig. Ang pisikal na lapit na iyon ay nagpadagdag sa tibok ng puso ni Kang Woo at tuluyan niyang nawala ang kontrol. Hindi inaasahan, nag-react ang kanyang katawan sa sandaling iyon. Dahil dito, natakot si Shoyon at umatras. Sa harap ni Shoyon, tuluyang nawala kay Kang Woo ang kanyang dangal at respeto. Dahil sa matinding kahihiyan, binuhat niya si Shoyon sa kanyang balikat at agad na itinapon palabas ng pintuan. Sa sandaling iyon, dumating din ang kanyang pinsan. Ang una niyang ginawa matapos isara ang pinto ay isubsob ang ulo sa loob ng ref upang kumalma. Ngunit dahil sa sobra pa rin ang pagkahiya, nagtago siya sa kanyang sweater. Kahit sa pagtulog, ramdam pa rin niya ang labis na hiya kaya't hindi siya makatulog. Marahil ayaw na talagang makita ni Kang Woo si Shoyon habang buhay. Pag-uwi ni Shoyon, puno siya ng tanong. Malinaw niyang nakita na magkasintiman sina Kang Woo at Yeon-soo kaya't lagi niyang iniisip na bakla si Kang Woo. Ngunit pagkatapos makasalamuhan niya ito, may naging reaksyon pa rin si Kang Woo. Kaya tinanong niya ang kanyang ikalawang kapatid dala ng pagdududa. Sabi nito, sa ilalim ng tiyak na sitwasyon o pampasigla, kahit walang damdamin, maaari pa ring magkaroon ng reaksyon. Tumango si Shoyon pero halatang hindi niya lubos na naintindihan. Samantala, si Kang Woo na nakahiga sa kama ay biglang nagkaroon ng guni-guni. Parang nakita niyang nakahiga si Shoyon sa kanyang kama, banayad ang haplos ng kamay nito, dahilan para siya ay magulat at tumalon mula sa kama. Upang mapigilan ang mga ganitong ilusyon, sinubukan ni Kang Woo na ilubog ang sarili sa trabaho. Gusto niyang tigilan ang walang saysay na mga iniisip. Ngunit hindi niya namalayang iginuhit niya ang mukha ni Shoyon. Dahil dito, napaisip siya kung tuluyan na nga ba siyang nababaliw. Maya-maya, inimbitahan si Kang Woo ng kanyang lola at ina para maghapunan. Nang dumating siya, nalaman niyang isa pala itong arranged blind date. Subalit sa pagkakataong ito, hindi siya tumanggi dahil naisip niyang matagal na rin siyang walang kontak sa mga babae. Kaya nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam para kay Shoyon. Ngunit habang pinagmamasdan ang babaeng kaharap na maingat at elegante sa pagkain, hindi niya maiwasang maalala si Shoyon, ang paraan nitong kumain ng malaya at walang pag-aalinlangan. Sa pag-isip nito, kusa ring gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Doon na rin niya napagtanto na tunay na siyang nahulog kay Shoyon. Ngunit habang mas iniisip niya ang mga kahihiyang dinanas niya sa harap ng babaeng gusto niya, lalo siyang nalulungkot. Sa oras na yon, may lakad si Shoyon sa parehong restaurant. Kaya't natanaw niya si Kang Woo na nasa blind date kasama ang ibang babae. Ngunit sa nakita niyang wala itong pakialam sa babaeng kaharap at halatang malungkot ang ekspresyon, inisip niya na pinilit lang ito ng pamilya na makipagkita. Lalong tumibay ang paniwala niya na si Kang Woo ay tunay na umiibig kay Yeon-soo. Biglang naisip niya, kung haharapin mo ang isang ganoong kagandang babae, paano ka hindi maaakit? Kaya nagsimulang makaramdam si Shoyon ng awa kina Kang Woo at Yeon-soo. Napabuntong hininga siya, iniisip na hindi madaling maging sila. Kinagabihan sa bar, muling nakita ni Shoyon ang dalawa na magkasintiman. Dahil dito, mas lalong nakumbinsi siya na tama ang kanyang hinala. Samantala, dahil nakumpirma na ni Kang Woo na gusto niya talaga si Shoyon, kinabukasan pagpasok sa paaralan, bumili siya ng malaking bouquet ng rosas bilang paghahanda sa kanyang pag-amin ng damdamin. Ngunit habang papalapit siya kay Shoyon, lalo siyang kinabahan. Naalala niya na naging malapit ito sa manager ng tindahan ng 4S at ganoon din sa may-ari ng bar. Bukod pa roon, minsan na rin siyang tahasang tinanggihan ito nang umamin siya ng damdamin. Ang trauma mula pagkabata ang nagdulot kay Kang Woo ng unti-unting mababang pagtingin sa sarili.
Natatakot siyang muling masaktan ang kanyang pride. Kaya nang lingunin siya ni Shoyon, mabilis niyang itinapon ang bouquet ng rosas palabas ng bintana. Pagkatapos ay agad siyang tumalikod at umalis. Napatulala sina Shoyon at Mi Kyung sa kakaibang ikinikilos niya. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Kang Woo, pinag-isipan niyang mabuti ang lahat. Kailangan niyang makaisip ng perpektong plano ng pag-amin bago siya muling manligaw kay Shoyon. Kung hindi, malamang na muli siyang tanggihan. Nasa tabi niya si Yunsu at nagbigay ng ilang payo. Sabi ni Yunsu, lahat ng babae ay mahilig sa mga romantikong eksena sa pelikula. Basta't maagaw niya ang buong amusement park o lumikha ng romantikong atmosphere, tiyak na maaantig ang kahit sinong babae. Kinabukasan sa training ground, nag-aalinlangan pa rin si Kang Woo kung dapat ba siyang magtapat kay Shoyon o hindi. Sa oras na yon, lumapit si Shoyon at nakita ang alanganing ekspresyon niya. Inisip nitong may problema siya sa relasyon nila ni Yunsu. Kaya hinikayat niya ito na kapag may itinakdang layunin, kailangan lamang na pagsikapan. Ang ibig sabihin nito ay dapat maging matatag si Kang Woo sa kanyang pag-ibig. Naunawaan ni Kang Woo ang sinasabi ni Shoyon. Lalo nitong pinatibay ang damdamin niya para rito. Kaya't buong tapang siyang gumawa ng unang hakbang, inarok niya si Shoyon na makipagkita sa kanya sa gabi. Sinunod ni Kang Woo ang payo ni Yunsu pagbigyan ang hilig ng babae. Inarkila niya ang buong tindahan ng sportswear. Sinabi niya na ito'y regalo niya para sa buong track team, at pagkatapos ay nagtapat siya kay Shoyon. Ani Kang Woo, hindi niya kailangan ng ibang babae noon. Pero ngayon, kung makakasama niya ito, doon niya matatagpuan ang kanyang tunay na sarili. Sa narinig na mga salitang hindi ko kailangan ang ibang babae at sasamahan kita, agad na nakaramdam si Shoyon na may kakaiba. Inisip niya na ginagamit lang siya ni Kang Woo bilang panangga upang makaiwas sa mga blind date na inaayos ng kanyang pamilya. Sa ganoong paraan, makakasama nito si Yunsu habang buhay. Kaya't may alinlangan niyang tinanong si Kang Woo kung sakaling sila nga ba ni Yunsu ang magkasama, hindi ba magagalit si Yunsu. Lalong nalito si Kang Woo sa tanong na yon. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Pagkaraang mag-isip sandali, inakala niyang may ibang intensyon si Shoyon tungkol kay Yunsu. Dahil hindi sila makapagpaliwanag ng maayos, lalo lamang lumalim ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Nabigo na naman si Kang Woo sa kanyang pagtatapat. Kaya pag-uwi niya, binugbog niya si Yunsu. Nang marinig ni Yunsu na sinabi ni Kang Woo na gusto raw siya ni Shoyon, lalo itong naguluhan. Dahil lagi siyang inisip ng babae na bakla siya, pero bakit bigla siyang nagustuhan ngayon? Ngunit makalipas ang ilang sandali, muling pinag-isipan ni Shoyon ang lahat. Kaya't sa kalagitnaan ng gabi, kumatok siya sa pintuan ni Kang Woo. Sinabi ni Shoyon na pumayag siya sa kanyang pagtatapat dahil inakala niyang ang pagiging magkasama nila ay isa lamang palabas. Gayunpaman, handa pa rin siyang tumulong. Sa sandaling iyon, lubos na hindi maunawaan ni Kang Woo ang takbo ng isip ni Shoyon. Yumakap siya ng may matinding damdamin. Inisip niyang matapos ang napakaraming taon ng kanyang paghahangad, sa wakas ay nagtagumpay na siya. Labis siyang naantig na gusto niyang ibigay dito ang kanyang unang halik. Nang makita ni Shoyon na palapit ng palapit ang kanyang mukha, natakot siya at paulit-ulit na umatras. Naisip niyang kahit palabas lamang ito, gusto nitong gawing totoo ang ganitong kilos. Kaya't galit niyang pinisil ang pisngi nito at sinabihan siyang huwag nang lumampas sa tama. Napagtanto rin ni Kang Woo na tila naging padalos-dalos siya. Kaya agad siyang humingi ng paumanhin kay Shoyon at nagpa siyang ihatid na lamang siya pauwi. Pagdating nila sa bahay ni Shoyon, bumalik sa alaala ni Kang Woo ang kanyang kabataan. Naalala niya noong bata pa siya, pumunta siyang dala ang mga merienda para ibigay sa kanya. Nakita rin niya noon ang ama nito. Sa oras na yon, sobrang natakot siya kaya tumakbo at nadapa. Maingat siyang nilapitan ng ama ni Shoyon upang alagaan siya at tinuruan kung paano itali ng tama ang kanyang sintas. At mula noon, hindi na muling natanggal ang pagkakatali ng kanyang sapatos. Nang ikinuwento niya ito kay Shoyon, sinabi rin nitong tinuruan na rin siya ng kanyang ama kung paano magtali ng sintas simula pa noong bata siya. Pareho silang hindi na mamalayang iniunat ang tig-isang paa. Tinanong ni Kang Woo si Shoyon kung nakatira rin ba ang kanyang ama dito. Totoo ngang gusto niyang mabisita ang ama nito. Ngunit nang mabanggit ni Kang Woo ang tungkol sa kanyang ama, biglang nalungkot ang mukha ni Shoyon. Sa sandaling iyon, dumating ang nakababatang kapatid ni Shoyon na pangalawa na siya ring nagmamaneho pauwi. Nakita ni Kang Woo na ito ang lalaking naging masyadong malapit kay Shoyon sa bar at ngayon ay sinusundan pa siya rito. Kaya agad siyang tumayo sa pagitan nila bilang nobyo ni Shoyon. Pagkatapos ay hayagan at malamig niyang ipinahayag ang kanyang pag-aangkin sa harap ng ikalawang kapatid ni Shoyon. Dahil dito, nagalit ng husto ang kapatid. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa may pintuan. Narinig ng panganay na kapatid ni Shoyon ang ingay kaya lumabas din ito. Nang makita ni Kang Woo, agad niyang nakilala na ito ang lalaking mula sa ika-4 na pinto. Kaya kaagad niyang tinanong si Shoyon kung ano ang ginagawa ng batang ito roon. Sa narinig na salita ni Kang Woo, hindi rin natuwa ang panganay na kapatid. At doon nagsimula ang mainit na pagtatalo ng tatlo. Si Shoyon naman ay walang tigil sa pagpayong at pagpapaliwanag sa tabi nila. Ngunit wala itong naging epekto. Dahil dito, nagkaroon na naman ng malaking hindi pagkakaunawaan. Nang tuluyan ng maunawaan ni Kang Woo na magkakapatid pala silang tatlo, agad niyang pinagsisihan ang kanyang naging asal. Biglang nawala ang kanyang kayabangan. Nang tanungin naman ng panganay na kapatid kung ano ba talaga ang relasyon nila ni Shoyon, sinabi nito na sila ay magkaklase pa noong nasa middle school. Ngunit hinawakan ni Kang Woo ang kamay ni Shoyon at sinabi na silang dalawa ay magkasintahan. Hindi naniwala ang dalawang kapatid ni Shoyon dahil alam nilang hindi mahilig ang kanilang kapatid sa mga gwapong lalaki. Ayaw na ni Shoyon na pahabain pa ang nakakailang na usapan. Kaya nakahanap siya ng palusot at agad na pinaalis si Kang Woo palabas ng pinto.
Nang malaman naman ni Kang Woo na ang dalawang gwapong lalaki ay mga kapatid ng kanyang nobya, lalo pa siyang natuwa. Muntik pa siyang tumalon sa tuwa habang umuupo sa sofa, ngunit nagulat siya nang mapansin si Yeon-soo na tahimik lang na nakaupo sa tabi niya. Nang makita ni Yeon-soo ang kasiyahan ni Kang Woo, alam niyang totoo itong may gusto kay Soyeon. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang kaakit-akit kay Soyeon at bakit, sa dami ng babae, siya pa ang napili ni Kang Woo. Ngunit walang alinlangan si Kang Woo nang sabihin dahil maganda si Soyeon. Dahil dito, naisip ni Yeon-soo na baka may problema ang mga mata ni Kang Woo. Mas nakakatakot pa, pakiramdam ni Yeon-soo ay may problema rin sa pag-isip si Soyeon. Dahil hindi masabi ni Soyeon na gusto niya si Kang Woo, mariin itong tinutulan ni Yeon-soo na ipagpatuloy ni Kang Woo ang panliligaw. Ngunit di naglaon, nalaman ni Kang Woo na kinabukasan ay naghihintay siya sa ibaba ng maaga para sunduin si Soyeon sa kanilang date. Si Soyeon naman ay masunurin at nakisama. Pagkakita pa lang niya kay Kang Woo, agad siyang tumakbo papunta rito at yumakap ng napakagaling ang pag-arte. Niyakap niya ito at kumuha ng ilang litrato gamit ang kanyang telepono. Habang labis na natutuwa si Kang Woo at handa nang yakapin siya ng mahigpit, bigla siyang kumawala at sumakay sa kotse. Lumabas na lahat ng ginawa ni Soyeon ay pawang pagpapanggap lamang. Ngunit sa oras na yon, tuluyan nang nabaliw si Kang Woo sa pag-ibig. Akala niya ay matagumpay na niyang nasakop ang puso ni Soyeon, kaya't labis siyang natuwa at namula pa sa sobrang kasiyahan. Pagkatapos noon, sa unang araw ng kanilang date, saan man sila pumunta ay kinukunan nila ng litrato ang kanilang sarili. Sa paningin ng mga tao, mukha silang tunay na matamis na magkasintahan. Si Kang Woo naman ay nasa napakagandang mood dahil sa pagiging masigla at maagap ni Soyeon. Una, nang bumalik siya sa paaralan, naging mas magiliw at palakaibigan siya sa punong guro at sa advisor. Bilang kabayaran sa hindi niya pagbabayad noong nakaraan, siya pa ang nag-aya sa dalawa na kumain sa labas. Ngunit sa oras na yon, nag-alinlangan ang punong guro dahil iniisip niyang baka siya na naman ang magbayad ng pagkain. Ngunit hindi nagtagal ang magandang pakiramdam na yon. Hindi kalaunan, nalaman ni Soyeon mula sa kanyang ikalawang kapatid na sina Kang Woo at Yeon-soo ay hindi pala nasa ganoong uri ng relasyon. Sa pagkakarinig ng balitang ito, agad niyang naramdaman na siya ay niloko, kaya't dali-dali siyang pumunta sa rooftop ni Kang Woo. Bago pa man makareact si Yeon-soo, sinipa siya ni Soyeon palayo, pagkatapos ay ginamitan ng pagkakakrus ng mga binti upang kontrolin siya. Sa lakas ni Soyeon, napilitan si Yeon-soo na umamin na dati niyang imbento lamang ang mga kwento para linlangin si Soyeon. Matapos niyang bigyan ng leksyon si Yeon-soo, ibinaling ni Soyeon ang kanyang matinding galit kay Kang Woo. Pagkaalis ni Soyeon, agad na nais gamitin ni Yeon-soo ang kanyang telepono upang sabihan si Kang Woo na tumakas. Ngunit nadiskubre niyang tila hindi na niya maigalaw ang kanyang mga braso. Ni hindi nga niya kayang pulutin ang teleponong nahulog sa sahig. Galit na hinarap ni Soyeon si Kang Woo at tinanong kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay. Para siyang batang tulad pa rin ng 15 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nagtipon ang isang grupo ng mga lalaki. Nagpustahan sila na sinumang makakapagtapat ng matagumpay kay Soyeon ay makakakuha ng ilang milyon. Narinig mismo ni Soyeon ang usapan. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng pagtatapat mula kay Kang Woo. Inakala niyang biro lamang ang lahat ng iyon. Ang mas nakagalit pa, itinuring ni Soyeon si Kang Woo bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ngunit nakisama pa ito para lokohin siya. Dahil doon, tinanggihan at pinagalitan niya ito. Nang malaman ni Kang Woo ang katotohanan kung bakit siya tinanggihan noon, hindi siya nagulat kundi lubos na nadismaya. Lumalabas na ganoon pala ang imahe niya sa puso ni Soyeon noong panahong iyon. Sa totoo lang, hindi siya nakilahok sa pustahan noon. Ang matapang niyang pagtatapat kay Soyeon ay dahil kakaiba ito kumpara sa ibang mga babae. Hindi siya pinagtatawanan dahil sa kanyang pagiging mataba, hindi rin siya iniiwasan tulad ng ginagawa ng iba. Sa halip, totoo siyang itinuring na kaibigan. Dahil doon, unti-unti siyang nagkaroon ng damdamin para kay Soyeon. At ang kanyang pagtatapat ay taos puso. Samantala, nang bumaba si Yeon-soo mula sa rooftop, dala-dala ang nasaktang braso pabalik sa kanyang silid, bigla niyang naramdaman ang malamig at nakamamatay na presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niyang nakatitig si Kang Woo sa kanya na may matinding galit sa mukha. Sa sobrang takot, agad na tumakbo si Yeon-soo papasok sa kanyang opisina. Pagkalok ng pinto, nagtago lamang siya sa likod nito habang nanginginig sa takot. Ngunit hindi na mapigilan ang galit ni Kang Woo. Hinablot niya ang kwelyo ni Yeon-soo. Hindi niya inakalang itinuring niyang mabuting kapatid si Yeon-soo, ngunit nag-imbento pa ito ng kwento tungkol sa kanilang relasyon, dahilan upang mawala sa kanya ang kanyang nobya. Bilang tugon sa galit ni Kang Woo, sinabi ni Yeon-soo na kahit bugbugin pa siya, mahirap pa ring mapawi ang hinanakit sa puso ni Kang Woo. Ngunit bakit nga ba bigla na lamang nagkaroon ng ganoong maling akala si Soyeon? Sa pag-isip nito, nagpasya si Kang Woo na itigil na ang bulag na pagmamahal. Kailangang turuan niya ng leksyon ang babaeng iyon. Kaya kinabukasan, ginamit ni Kang Woo ang kanyang kapangyarihan upang ipasok si Soyeon bilang kanyang assistant. Kung hindi siya susunod, agad niyang ipapapatanggal sa trabaho at papalitan ng bagong guro sa pisikal na edukasyon. Wala nang nagawa si Soyeon kundi pumayag. Pagkatapos, iniutos ni Kang Woo na linisin ang kotse. Nagpanggap pa siyang nakikipag-usap sa isang psychologist sa restaurant upang mapilit si Soyeon na magbabad sa araw sa labas. Kinagabihan, nang magsama-sama ang mga guro mula sa kumpanya at paaralan para kumain at uminom, sinadya niyang hindi pa inumin ng alak ang tulad ni Soyeon. Inutusan pa nga niya itong siya ang magmaneho pa uwi mamaya. Ngunit hindi ito kinaya ni Soyeon. Dahil lamang sa pagdila niya ng kaunting alak na natapon sa kanyang kamay, hindi na niya nakontrol ang sarili. Kaya't uminom siya ng isa, tapos isa pa, hanggang sa tuluyan siyang nalasing.
Sa sobrang kalasingan, nauwi siya sa gilid ng kalsada at naglaro ng lupa. Kahit sinabi ni Kang Woo na gusto niyang turuan si Shoyon ng leksyon, hindi pa rin niya mapigilang maawa sa kanya. Pinunasan niya ang putik sa mga kamay nito. Makalipas ang ilang araw ng paghihiganti ni Kang Woo kay Shoyon, nagsimula na itong magalit ng kaunti. Habang lasing, minura at pinagalitan siya ni Shoyon ng todo. Pagkatapos ng panunumbat, sumandal ito at nakatulog. Buti na lang at nasalo agad siya ni Kang Woo kaya hindi ito nahulog. Habang tinitignan niya si Shoyon na nasa kanyang mga bisig, hindi talaga alam ni Kang Woo kung ano ang gagawin dito. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Minyok at hinila si Shoyon papunta sa kanyang yakap. Hindi na matiis ni Minyok ang pananakit ni Kang Woo kay Shoyon. Pagkatapos, mainat niyang isinakay si Shoyon sa kotse. Doon napagtanto ni Kang Woo na gusto rin ni Minyok si Shoyon, ngunit ayaw niya itong pakinggan kaya tinatakpan niya ang kanyang mga tainga. Gayunpaman, ipinilit pa rin ni Minyok na sabihin ang totoo. Nag-away ang dalawang lalaki sa gitna ng kalsada. Nang matapos ang kanilang pagtatalo at lingunin nila, nakaalis na pala mag-isa si Shoyon sakay ng kotse. Dahil sa kalasingan noong gabi, wala siyang naalala kinaumagahan. Kaya siya mismo ang naghanap kay Mikyung. Sa malabong alaala ni Shoyon, parang naaalala niyang sinaktan niya si Kang Woo. Sa oras na yon, sumakay si Kang Woo ng taxi papunta sa eskwelahan. Nang makita siya ni Shoyon, bigla siyang natauhan at naalala niyang nasa kanya pala ang susi ng kotse ni Kang Woo. Lumapit naman ng diretsyo si Kang Woo at iniabot sa kanya ang isang bote ng gamot para sa hangover. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis nang walang sinasabi. Ngunit sa paningin ni Shoyon, hindi siya makapaniwalang ganoon kabait si Kang Woo. Naisip niya tuloy kung baka may lason ang gamot sa bote. Kaya't nagtungo silang tatlo sa klinika at matagal na nakapaligid sa bote ng gamot. Lahat sila ay nag-isip na siguradong may masamang plano si Kang Woo. Ngunit matapos pagmasdan ng matagal, wala namang bakas na nabuksan ang bote. Wala nang nagawa si Shoyon kundi ipikit ang mga mata at inumin ito. Sa mga nakaraang araw, walang tigil si Kang Woo sa pagpapahirap kay Shoyon. Maging ang sakim na principal at homeroom teacher ay sinadya rin siyang pahirapan. Naniniwala kasi silang totoo ang sinabi ng chairman ng board of directors. Para sa kanila, si Shoyon ang pinakatamad na tao sa buong paaralan kaya't kailangan niyang gumawa ng napakaraming dagdag na gawain. Kaya't sadya nilang pinapapunta siya sa mga lakad at utos. Sa huli, hindi naman talaga siya gusto ni Chairman Kang. Maging ang homeroom teacher ay tinutukso pa siya. Nagkunwari itong leader at ipinakita ang ugali na parabang sinasabi, ano bang magagawa mo sa amin? Kahit labis na nasasaktan si Shoyon, para mapanatili ang kanyang trabaho, wala siyang nagawa kundi sundin ang mga utos at gawin ang mga bagay na hindi naman niya tungkulin. Matapos umalis ang mga yon, lumabas si Kang Woo mula sa kabilang bahagi ng hagdan. Tila narinig niya ang kanilang usapan. Itinuon niya ang kanyang tingin sa principal at sa homeroom teacher na nasa itaas. Isang tingin na parabang sinasabi, ang babae ko, ako lang ang may karapatang pahirapan. Malinaw na nakisali sa maling tao ang principal at ang homeroom teacher. Diretso nang lumapit si Kang Woo kay Shoyon, inagaw ang karton mula sa kanyang kamay at galit na inihagis ito sa mesa ng principal. Pagkatapos, tinanong ni Kang Woo ang principal kung bakit isang side lang ng papel ang ginagamit. Ang isang pirasong papel ay pera rin. Sobrang pag-aaksaya. Ibig bang sabihin, dahil hindi pera ng principal ang ginastos, may karapatan siyang magsayang. Napagalitan ang principal hanggang sa hindi na ito makapagsalita. Pagkatapos ay idineklara ni Kang Woo sa harap ng lahat na mula ngayon, si Shoyon ay dapat naka-duty 24 oras sa isang araw at walang sinuman ang maaaring utusan siyang gumawa ng ibang bagay. Ngunit ang pagtatakip niya ay hindi lamang hindi nagdulot ng pasasalamat, bagkus lalo pang nagpasidhi ng galit ni Shoyon sa kanya. Kinagabihan, inihatid ni Shoyon si Kang Woo pauwi. Nakakita siya ng isang lasing na lalaki sa gilid ng kalsada na magmamaneho sana. Agad siyang bumaba ng sasakyan at hinarang ang isa pang kotse. Lumabas ang lasing na lalaki at nakipagtalo sa kanya. Nang hindi na siya makapagtalo, sinubukan na niyang saktan si Shoyon. Mabuti na lang at lumabas si Kang Woo sa tamang oras upang tulungan siya. Nang makita ng lasing na lalaki si Kang Woo na nakatayo ng matatag at mabagsik sa harap niya, hindi na siya naglakas loob pang makipagtalo. Sa sandaling iyon, napatingin si Shoyon kay Kang Woo. Hindi niya napigilang medyo maantig. Matapos malutas ang gulo, nagalit ng husto si Kang Woo dahil ginawa ni Shoyon ang ganoong kapanganib na bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sinagot ni Shoyon at tahimik na umalis habang may luha sa mga mata. Nakita ni Kang Woo ang kakaibang kilos ni Shoyon, ngunit hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Kaya pumunta siya kay Mikyung. Mula kay Mikyung, nalaman ni Kang Woo na ang aksidenteng kalsada na pumatay sa mga magulang ni Shoyon noon ay sanhi ng isang lasing na nagmamaneho. Ang gabing iyon ay bisperas ng kanilang graduation trip. Doon lang naunawaan ni Kang Woo kung bakit nakipagkita sana si Shoyon sa kanya ng gabing iyon, ngunit bigla itong umatras ng walang dahilan. Yun pala, may matinding nangyari sa kanyang pamilya. Ngunit mali ang inisip ni Kang Woo noon na pinaglalaruan lang siya ni Shoyon. Nang matanto niyang mali ang kanyang hinala, siya na mismo ang naghanap kay Shoyon at humingi ng tawad. Sinamantala rin niya ang pagkakataon upang muling magtapat sa kanya. Ngunit muli pa rin siyang tinanggihan. Lalo siyang naguluhan. Tinanong niya si Shoyon kung totoo bang gusto nito si Minhee. Doon lang niya sinabi na dahil hindi talaga siya kayang magmahal ng isang gwapong lalaki. Mula pagkabata hanggang pagtanda, ang buhay niya ay pinahirapan at nadamay dahil sa mga taong may ganoong anyo. Kaya't sawang-sawa na siya sa mga gwapong katulad ni Kang Woo. Sa narinig na ito, tulala si Kang Woo. Ang konklusyon na nabuo niya matapos ang magdamagang pag-iisip ay ito, lagi siyang pinahihirapan ng tatlong kapatid ni Shoyon. Kaya ganoon na lang ang pananaw nito.
Kaya't binago ni Kang Woo ang kanyang target, nagpasya siyang tulungan si Shoyon na maghiganti. Ibig sabihin, tutulungan niyang gantihan ang tatlong kapatid ni Shoyon. Ang unang ginawa ni Kang Woo pagbalik sa paaralan ay tawagin sa kanyang opisina ang ika-4 na kapatid ni Shoyon. Una, tinanong ni Kang Woo ang nakababatang kapatid ni Shoyon kung bakit lagi niyang pinahihirapan ang ate niya. Nang marinig iyon, wala talagang ideya ang kapatid kung ano ang sinasabi ni Kang Woo. Mahiyain na siya mulat sa pool. Pero dahil tinakot siya ni Kang Woo, lalo pa siyang umatras at natakot. Pagkatapos, pumunta naman si Kang Woo sa tindahan ng panganay na kapatid ni Shoyon. Ginamit ni Kang Woo ang kanyang pagiging customer upang pahirapan ang panganay. Sinabi niya na gusto niyang subukan ang pinakamahal na sasakyan doon. Kaya dinala niya ang panganay na kapatid ni Shoyon sa kalsada at sinimulang apakan ng todo ang silinyador. Hindi rin maintindihan ng nakatatandang kapatid kung ano ba talaga ang kasalanan niya kay Kang Woo. Pagkatapos, pumunta si Kang Woo sa bar ng ikalawang kapatid ni Shoyon. Ngunit bago pa siya makapanakot, binalaan siya ng kapatid na huwag nang lumapit sa kanyang ate. Mayabang na umiti si Kang Woo at sinabing hindi na niya kailangang pakialaman ang bagay na yon. Ngunit biglang naglabas ng kutsilyo ang ikalawang kapatid, dahilan para matakot ng labis si Kang Woo. Maya-maya, mula sa ikalawang kapatid, nalaman ni Kang Woo na hindi lang dahil sa kanila kaya't galit si Shoyon sa mga guwapong lalaki, may iba pang dahilan. Samantala, muling natanggap ni Shoyon ang ikatlong pagtatapat ni Kang Woo at sa pagkakataong ito, iba ang kanyang naramdaman kumpara sa dati. Medyo natigatig ang kanyang puso. Ngunit iniisip pa rin niya na baka pinaglalaruan lamang siya ni Kang Woo kaya ginagamit nitong biro ang mga pagtatapat. Para masiguro ang kanyang hinala, lumapit siya sa kanyang matalik na kaibigan. Inanalisa nito na ang tungkol sa diumano'y relasyon ni Yunsu at Kang Woo ay gawa-gawa lamang ni Yunsu. Wala talagang alam si Kang Woo tungkol doon. Dagdag pa rito ang patuloy na malasakit ni Kang Woo kay Shoyon sa paaralan, malinaw na tunay ang nararamdaman niya. Sa narinig na yon, lalo pang hindi mapakali si Shoyon. Kahit saan siya pumunta, laging bumabalik sa isip niya ang imahe ng pagtatapat ni Kang Woo. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagpakita si Kang Woo sa paaralan. Medyo naasiwa si Shoyon at hindi mapakali. Sa sobrang lungkot, pumunta siya sa bar ng kanyang ikalawang kapatid at uminom. Habang lasing, tinawagan ni Shoyon si Kang Woo. Nagsalita siya ng ilang magulong salita. Nakita ito ng kanyang ikalawang kapatid kaya agad niyang inagaw ang telepono. Natatakot siyang mapahiya si Shoyon paggising nito kinabukasan. Kaya't mabuti pa, burado na rin niya ang call log. At tama nga, kinabukasan, pagkagising ni Shoyon, ang una niyang ginawa ay tingnan ang kanyang telepono kung may nagawa ba siyang kahihiyan. Nang makumpirma niyang wala naman siyang na random call, inisip niyang panaginip lang ang nangyari kagabi. Habang nagdadalawang isip siya kung siya ba ang dapat na unang lumapit kay Kang Woo, bigla itong lumitaw sa tapat ng kanyang bahay. Nang makita niyang hindi siya iniwan ni Kang Woo sa kabila ng kanyang pagtanggi, dali-dali siyang tumakbo papunta rito upang siya ang magmaneho. Nagpunta silang dalawa sa isang street food stall upang kumain. Nang makita ni Shoyon na sarap si Kang Woo sa pagkain, inisip niyang ito ang unang pagkakataon na naranasan nito ang simpleng pamumuhay. Ngunit sinabi ni Kang Woo na madalas na siyang kumakain ng mga pagkain ganoon noon. Ngunit matapos siyang tanggihan ni Shoyon, doon lamang siya nagpasyang magpapayat at pinigilan ang sarili. Nang marinig iyon, nakaramdam ng kaunting pagka-guilty si Shoyon. Dumating ang araw na kailangang maghanda ng sports team para lumahok sa track and field meet. Pinangunahan ni Shoyon ang mga estudyante sa paghahanda para umalis. Eksakto namang dumating si Kang Woo at sumakay din ng sasakyan. Pero dahil may phobia siya sa bus, nagsimula siyang mahilo sa biyahe. Buti na lang at maingat na minasahe ni Shoyon ang mga acupressure points niya. Dahil dito, tuwang-tuwa si Kang Woo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa destinasyon. Pero nang makita ni Kang Woo ang maliit at sira-sirang tirahan ng mga estudyante, hindi niya yon kinaya. Kaya't sinabi niya sa mga estudyante na sumakay ulit ng bus at dinala sila sa isang marangyang villa. Bagamat sinabi ni Shoyon na sobra iyon, nakita naman niyang taos puso ang ginawa ni Kang Woo. Bigla siyang tumakbo papunta sa tabing dagat at naglaro sa tubig. Ilang sandali lang, basang-basa na siya. Nang makita yon, alagad nag-aalala si Kang Woo na baka sipunin siya. Kaya't mainat niyang isinukbit ang kanyang coat sa kanya. Sa mga oras na yon, hindi na napigilan ni Kang Woo ang nararamdaman. Hinawakan niya si Shoyon nang hindi ito makalingon. Pagkatapos, yumuko siya at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang tanging nais niya ay manatili si Shoyon sa kanyang tabi magpakailanman. Nanatili lamang na walang kibo si Shoyon hanggang sa bumalik siya sa kanyang kwarto. Hindi matahimik ang kanyang damdamin kaya gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Siya na mismo ang lumapit kay Kang Woo at sinabi ang laman ng kanyang isip. Kung bakit lagi niya itong iniisip. Kung bakit palagi niya itong pinapansin. Kung bakit bigla na lamang itong sumusulpot sa kanyang tabi kahit hindi niya gustong makita ito. Pagkarinig ni Kang Woo sa mga salita ni Shoyon, sinabi niya na kung ayaw niyang tumingin, huwag na siyang tumingin. Pagkatapos, tinakpan niya ng kanyang kamay ang mga mata ni Shoyon. Sa huli, buong tapang na hinalikan ni Kang Woo si Shoyon sa labi. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Shoyon. Nang makabalik siya sa kanyang silid, tila lutang pa rin siya. Tinakpan niya ang kanyang bibig at nanatiling nakatulala. Ngunit di nagtagal, sabay-sabay ulit silang kumain sa labas. At kahit anong iwas, hindi maiiwasang magkita silang dalawa. Sa sandaling iyon, napakasaya ng pakiramdam ni Kang Woo. Samantalang labis namang nahihiya si Shoyon. Sinadya pa niyang ibahin ang paksa kapag kinakausap siya ni Kang Woo. Nang dumating sila sa kainan, hindi rin nagpakita ng tamang asal si Kang Woo. Sa ilalim ng mesa, paulit-ulit na hinahawakan ng paa ni Kang Woo ang paa ni Shoyon. Nagpanggap si Shoyon na parang walang nangyayari. Ngunit mas naging matapang pa si Kang Woo.
Dahil dito, nakaramdam ng kaba at pagkailang si Shoyon. Kaya't bigla na lamang siyang naghanap ng palusot at umalis sa hapagkainan. Kinagabihan, pagbalik niya sa kanyang silid, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kang Woo. Sa pagkakataong iyon, natakot si Shoyon na baka kung ano na namang kalokohan ang gawin ni Kang Woo. Kaya nagsuot siya ng beauty mask pero sa totoo lang, masyado lang siyang nag-isip. Dumating si Kang Woo hindi para manggulo, kundi para magdala lamang ng unan. Kinabukasan, maayos at matagumpay na natapos ang paligsahan, at isa sa mga estudyante ni Shoyon pa ang nanalo ng unang pwesto. Masayang-masaya ang buong grupo nang umuwi. Pagka-uwi, agad na hinanap ni Shoyon ang kanyang matalik na kaibigan. Tinanong niya si Mi Kyung kung ano ang pakiramdam ng isang halik. Bakit wala siyang naramdaman? Akala ni Mi Kyung, baka kasi masyado silang sablay sa teknik kaya walang spark. Pinayuhan siya ni Mi Kyung na magpakatapang ng kaunti. Sinabi pa niya na puntahan niya si Kang Woo at subukan muli. Kaya nang gabing iyon, nagpunta si Shoyon sa bahay ni Kang Woo at diretsahang tinanong kung gusto ba nitong ulitin. Bago pa man makareact si Kang Woo, agad siyang hinalikan ni Shoyon sa labi. Nabigla ng husto si Kang Woo, hindi niya inasahan na magiging ganoon siya kadirekta. Ngunit matapos ang halik, tila wala pa ring naramdaman si Shoyon. Kaya hiniling niyang subukan ulit. Sa pagkakataong ito, buong sigla nang tumugon si Kang Woo, marahas niyang iniangat ang mukha ni Shoyon at mariin hinalikan ito. Pero tila wala pa ring spark para kay Shoyon. Dahil dito, lubos na nagduda si Kang Woo sa sarili at nagsimula siyang kumain ng sobra. Wala na siyang pakialam kahit malagyan siya ng mansa. Para sa isang taong may matinding obsesyon sa kalinisan, malaking dagok ito. Samantala, sa kabilang banda, naglakas loob si Min Hyuk na aminin ang nararamdaman niya kay Shoyon. Ngunit wala talagang kahit kaunting damdamin si Shoyon para sa kanya. Sa halip, si Kang Woo lamang ang naiisip niya. Dito unti-unti nang na-realize ni Shoyon na mukhang totoo nga, gusto niya si Kang Woo. Kaya siya na mismo ang nag-aya kay Kang Woo na lumabas para sa isang date. At ganoon nga ang nangyari, isang buong araw silang magkasama. Nag-roller coaster, nag-selfie, nanood ng romantic movie, parang tipikal na magkasintahan. Sa mga sandaling iyon, nakumpirma na rin ni Shoyon ang kanyang damdamin. Napagpasyahan niyang opisyal nang maging sila. Pag-uwi, labis ang tuwa ni Kang Woo kaya't inilagay niya ang kanilang litrato sa tabi ng kanyang kama at nakangiting nakatulog. Pero hindi naging maganda ang kalagayan ni Shoyon. Nang gabing iyon, nanaginip siya ng masamang panaginip. Kaya't nang puntahan siya ng ina ni Kang Woo at sabihin hiwalayan na si Kang Woo, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Ang dahilan kung bakit bigla na lamang nagbago ang kanyang pag-ugali ay dahil noong gabing iyon, muli niyang naalala ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang aksidente ay nangyari dahil sa kanya. Noong araw na iyon, ipinilit ni Shoyon na puntahan si Kang Woo upang humingi ng tawad. Kaya't isinama niya ang kanyang mga magulang. Ngunit sa daan, nasalubong nila ang isang lasing na driver na siyang naging sanhi ng trahedya. Iniharang ng kanyang ama ang sariling katawan upang mailigtas siya. Dahil doon, nakaligtas siya. Bahagya siyang nakatakas mula sa sasakyan, ngunit sa susunod na sandali, ang sasakyan ng kanyang mga magulang ay dumulas at nahulog sa tubig. Hindi niya matanggap ang katotohanan, kaya nabura sa kanyang alaala ang gabing iyon. Para sa kanya, kasalanan niya ang lahat. Naniwala siyang siya ay malas. Hindi na alam ni Shoyon kung paano pahaharap kay Kang Woo. Kaya't nang gawin ng ina nito ang kahilingan, pumayag siya agad. Medyo naguluhan pa ang ina ni Kang Woo. Hindi pa nga niya na ilalabas ang sobre na inihanda niya, ngunit pumayag na agad si Shoyon. Umuwi siyang malungkot ang mukha. Nang makita siya ng lola, inisip nitong hindi naging maayos ang lahat. Pero nang marinig niyang pumayag si Shoyon nang walang alinlangan, nagulat siya ng husto. Pagkatapos noon, kusang hinanap ni Shoyon si Kang Woo at iminungkahi ang paghihiwalay. Ngunit nasa kasagsagan ng matinding pagmamahal si Kang Woo at hindi pumayag. Kaya niyakap niya ito na parang batang nagpapakyut. At ang eksenang iyon ay nasaksihan ng kanyang ina. Nagkunwari ang ina ni Kang Woo na iyon ang unang beses na makilala si Shoyon at masiglang lumapit para bumati. Ngunit matalino si Kang Woo at agad niyang naramdaman na may mali. Doon niya napagtanto kung bakit biglang gustong makipaghiwalay ni Shoyon. Lumabas na palihim na nakialam ang kanyang ina. Mabilis namang itinanggi ng kanyang ina at sinabing wala siyang pakialam sa pinagmulan ng pamilya ni Shoyon. Basta't mahal nila ang isa't isa at masaya, sapat na yon. Ayaw niyang magkaroon ng alitan ang mag-ina dahil lang sa isang babae. Nang marinig ito, sinamantala ni Kang Woo ang pagkakataon upang itanong kung susuportahan ba siya ng ina sa relasyon nila ni Shoyon. Wala nang nagawa ang kanyang ina kundi pansamantalang palipasin muna. Ngunit pagkatapos, palihim na muling nakipagkita ang ina ni Kang Woo kay Shoyon at sinabing huwag masyadong biglain ang pakikipaghiwalay. Pero para kay Shoyon, mas mabuti nang maging tiyak at tapusin na agad. Wala nang nagawa ang kanyang ina kundi mapailing na lamang. Tinanong ng ina ni Kang Woo si Shoyon kung ano ba ang kulang kay Kang Woo at bakit kinakailangan pang makipaghiwalay. Ngunit sagot ni Shoyon, hindi si Kang Woo ang may problema. Dahil iyon sa malaking agwat ng kanilang pinagmulan. Naramdaman ni Shoyon na hindi siya karapat-dapat kay Kang Woo. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon ang ina ni Kang Woo kay Shoyon. Tila nakalimutan na niya ang orihinal niyang pakay na paghiwalayin ng dalawa. Sinabi niya na kung magkatugma ba ang kanilang mga pamilya o hindi, iyon ay usapin para sa mga nakatatanda. Para sa kanya, bagay na bagay ang dalawa. Kaya pumayag siya na ipagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Bago pa man makasagot si Shoyon, agad na itong umalis. Si Kang Woo naman ay bahagyang naunawaan kung bakit gustong makipaghiwalay sa kanya si Shoyon. Kaya pumunta siya sa isang therapist upang humingi ng payo. Tinanong niya kung ano ang dapat gawin kung ang kasintahan niya ay gustong makipaghiwalay dahil masyado siyang gwapo at mayaman.
Dahil dito, sobrang nainis ang therapist. Pagkatapos kumalma, sinabi ng therapist kay Kang Woo na sa panahong ito, mas mabuting huwag muna silang magkita ni Soyeon. Dapat bigyan niya ito ng oras upang makapag-isip. Kung talagang gusto niyang makipaghiwalay, wala na siyang magagawa. Kapag siya mismo ang nakapag-isip at nakaunawa, doon lamang lalabas ang tunay na sagot. Sinunod ni Kang Woo ang payo ng therapist. Pagbalik niya sa villa, nagsimula siyang kumain ng walang tigil. Hindi lamang puno ng pagkain mataas sa kaloris ang mesa, kundi maging sa banyo ay gumuguya pa rin siya. Hindi niya namalayang napunit na ang gilid ng kanyang labi. Samantala, si Soyeon naman ay labis ding nasasaktan sa kalooban. Iniisip niya na dahil sa kanya namatay ang kanyang mga magulang, pakiramdam niya ay nawala na ang tapang niyang maging masaya muli. Hindi na matiis ng kanyang dalawang kuya na makita siyang nagdurusa. Isa sa kanila ay sinubukang aliwin siya, hinihikayat siyang bumangon at harapin ang bagong buhay dahil iyon ang gugustuhin ng kanilang mga magulang. Ang isa naman ay nagpunta kay Kang Woo upang sabihin ang totoong nangyari noong araw na namatay ang kanilang mga magulang. Pagkarinig ng katotohanan, binalot ng matinding pagkakasala si Kang Woo. Inisip niyang kasalanan niyang lahat ito. Sa mga sandaling iyon, malinaw na kay Soyeon ang lahat, kaya pumunta siya sa bahay ni Kang Woo upang hanapin ito. Bago pa man makapagsalita si Kang Woo, siya na mismo ang nagkumpisal ng damdamin niya. Hindi na napigilan ni Kang Woo ang sarili at muli niyang hinalikan si Soyeon. Ngunit matapos mag-isip-isip, naramdaman niyang kasalanan pa rin niya ang lahat. Kaya pumayag siya sa hiwalayang iminungkahi ni Soyeon noon. Para sa kanya, wala na siyang mukhang ihaharap pa rito. Kaya umuwi siya at malakas na isinara ang pintuan ng kanyang silid. Kahit anong katok ni Soyeon, hindi niya ito pinagbuksan. Kahit malamig ang pakikitungo ni Kang Woo, dahil nakumpirma na ni Soyeon ang sarili niyang damdamin, hindi siya madaling sumusuko. Kaya sa mga sumunod na araw, nanatili siyang nasa labas ng bahay ni Kang Woo, ginagawa ang lahat para maayos ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw ng walang sawang pagsisikap, sa wakas ay nagbalikan din ang dalawa. Palihim namang nag-imbestiga ang ina ni Kang Woo at nadiskubre niyang napakabuti ng ugali at pagkatao ng dalagang si Soyeon. Maliban na lamang sa pagiging medyo inosente niya. Kaya hindi na tumutol ang ina ni Kang Woo sa kanilang relasyon. Sa halip, siya pa ang kusang lumapit kay Soyeon at binilhan ito ng isang set ng damit. Nakakuha rin si Soyeon ng tawag mula sa lola ni Kang Woo na nag-imbita sa kanya na bumisita sa kanilang bahay. Dahil tinanggap na siya ng pamilya ni Kang Woo, naisip ni Soyeon na dapat niyang pagbigyan ang paanyaya. Upang maipakita ang sarili bilang perpektong kasintahan, nagsanay siyang maglakad gamit ang high heels at magsuot ng formal na kasuotan. Kahit nakaraniwan ay rubber shoes lamang ang isinusuot niya bilang isang guro sa PE. Paglaon, nagbihis siya ng formal at opisyal na bumisita sa pamilya ni Kang Woo kasama siya. Nang makita ng lola kung paano kumain si Soyeon, labis itong natuwa. Samantala, si Kang Woo naman, na nakapormal din, ay hindi mapigilang tumingin sa kanyang sapatos. Nag-aalala siya na baka nahihirapan ito sa high heels. Umabot pa sa punto na tinanong niya ang sukat ng paa ng kanyang ina. Matapos malaman na halos magkapareho ang sukat ng paa ng kanyang ina at ni Soyeon, iminungkahi niyang magpalitan sila ng sapatos. Napatulala ang ina at si Soyeon, pakiramdam nila ay wala na itong malasakit sa ina niya. Lihim itong nakaapekto at nakasakit sa damdamin ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang lola na nakaupo malapit ay nagreklamo rin na ang anak niya noon ay hindi rin naman ganoon kagaling. Malinaw na ang buong pamilya ay puno ng mga romantiko. At sa ganoong paraan, nagtapos ang kwento ni Kang Woo at Soyeon sa isang masayang pagtatapos. Nagpatuloy silang mamuhay ng puno ng tamis at kaligayahan. Marahil, hindi nakakatakot ang magkaroon ng kapintasan bilang tao. Ang mahalaga ay may isang taong nakakakita ng mga kahinaan mo, ngunit pipiliin ka pa rin. Sa huli, iyon marahil ang pinakamahalagang bagay na dapat matagpuan ng tao. Huwag hanapin ang pinakaperpektong tao, kundi ang taong pinakabagay sa iyo. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Cathy Alba at kay Marco Barquilla. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.